para po dyan sa mga tumataas ang blood glucose level. Marami pong studies kabayan pagdating dito sa pagkain na to, confirming that itong okra ay potential kabayan for blood glucose lowering o anti-diabetic talaga ito. O bilang isang nagtatrabaho sa laboratory kabayan, ito ang laging sinasabi ng mga pasyente pag tinatanong ko nung ginawa mo, bakit bumaba ng ganito ang iyong blood glucose level? Okra. Totoo po yan. Ako sa lab, nagsasabi lang ako ng mga pwedeng kainin doon. Ayun, ginagawa ba din ng mga pasyente. It is natural. O yan. Pag kumakain ka ng ganito, lagyan mo ng black pepper po ha. Nangangasim ka na, no? Pwedeng lemon, maglagay ka lang. Sprinkle mo ang lemon dyan. Ang sa akin po kasi, may ginawa na ako dito. Yan, o. Yung binabad kong sili na merong clove, na merong bawang, na merong raisin. Siyempre kunin natin yung bawang. Naubos na nga eh. Sa dami ng bawang dito. At kukuha din tayo ng hindi lemon ang ilalagay ko, yung ito na lang, apple cider. Sa mga ayaw po nito, subukan nyo. Marami po ang mga studies pagdating sa ganitong usapan na okra kabayan. Magbigay ko ng isa. Sa dami ng mga resources na nabasa ko, one study na publish ito noong 2011, although merong 2018, may mga bagong studies pa dyan. Ang tawag dito is Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. Research na ginawa sa India. Napag-alaman nila doon that they confirm in their studies that itong okra nga daw reduces fasting blood sugar and even hemoglobin A1C. So kapag pinag-uusapan hemoglobin A1C, 3 months po yan. So 3 months ka kakain ng ganito. Okay? Hindi po madalian na nakukuha sa isang araw lang po ha. O pangalawa, sa NIH, sa National Institute of Health, sinabi din dun yung okra pagdating sa hyperglycemia o kaya yung type 2 diabetes kabayan, kahit ikaw pre-diabetic, bago ka lang nalaman na mataas ang blood sugar mo, subukan mo ito. Marami po ang ginawang studies kabayan pagdating dito. Systemic analysis and meta-analysis found that okra, itong treatment improve glycemic control in patients with pre-diabetic or ikaw kung ikaw meron ng type 2 diabetic. O kahit sa diabetes.co.uk kabayan, sinabi itong okra, napakaganda, potential na magpababa ng blood glucose nyo. Ayun, kung may tanim ka lang din naman. Kung ikaw naman ayaw mo ng ganito na pinakuluan lang or i-steam mo, pwede mong gawin. Kuha ka ng tubig, tapos hiwa-hiwain mo lang yung okra na yan. Ibabad mo magdamag, yan ang inumin mo pagkagising sa umaga. Okay? Huwag kang magtaka kung yung tubig niyan gel-like po ha. Pag ininom mo ng ganyan, parang gel talaga siya. Okay? Depende po kung saan yung gusto nyo. Basta alam nyo yung mga ginagawa nyo, pampaganda yung kalusugan, walang problema yan. Sinasabi din kabayan sa randomized double-blinded trials at yung mga iba pang mga studies, may mga conclusions yung mga yan. At dun sa conclusions nila, sinasabi nila kabayan, our findings confirm ang sinasabi, the potential benefit effects ng okra on hyperglycemia among sa mga patient na mataas ang kanilang mga blood glucose, demonstrated improve fasting blood sugar and even hemoglobin A1C. Pare-parehas lang sila ng mga outcomes. Okay? So kabayan, nasa inyo po yan. Marami kasi may ayaw talaga ng ganito. So to lang dahil nga dito. Kung ikaw din hindi maganda ang digestion mo, okra. Nakikita niyo yung mga laway-laway na yan, ayan. Kabayan, yan din ay importante, yung mucilage na kung tawagin na yan, para at least merong kang ibinibigay na pagkain ng mga bakterya dyan sa iyong mga stomach. Ang ginagawa kasi ng okra, sa totoo lang, binabagalan niya ang pag-absorb mo ng glucose. Tendency, hindi siya mag-spike, hindi siya tataas. Ngayon, ito naman yung mucilage. Yan yung nagkakaroon ng pagpapaganda din sa mga linings ng ating mga stomach. Kung ikaw constipated, ayan, maganda din ng okra kabayan. Maganda ang benefits talaga ng, di ba?
Shout out po sa kumakain ng ganito po ha. Alam ko marami po kasi hindi kumakain ng okra. Sa totoo lang. Hindi po mataas ang aking blood sugar, kabayan. Dine-demonstrate ko lang sa inyo na itong okra, paborito ko din ito. Alam mo naman pag ikaw laki sa hirap, hindi uso sa aming kabayan ang mapili sa pagkain. Yan din ang kagandahan sa pagiging mahirap. Lahat kinakain namin. Basta yan nakakapagbigay ng pagbusog namin, kabayan. Totoo lang yan. Kaya nasanay kami sa gulay, okay? Kasi sa panahon ngayon, kabayan, well, alam naman natin, andyan no, nagsisilipa na yung mga fast food. Okay. Isa din yung dahilan, kabayan, kung bakit, ayan, nagkakaroon ng mga pabago-bagong klaseng sakit. Okay? Alagaan nyo pa yung kalusugan nyo, ha? Wala pong ibang magsasaayos niyan kundi ikaw lang. God bless everyone. Bye-bye.